Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay hinaalalahanan ng Panginoon yung kanyang pagpapagong anyo. Ang dulot niya ay isang panibagong anyo. Bahagi yun na nakita natin na ito ay nangyari sa bundok ng Tabor, kasama ng kanyang mga alagad. At ito po ay tutusin ay parang matatagin ng kanyang mga alagad, bagamat tatlo lang yung kasama niya, sina Pedro, Santiago at Juan. Bigyan ng lakas ang kanyang mga alagad na harapin ang mangyayari sa loob ng mahal na araw, yung kanyang pagdakip, paghihirap, pagkamatay, na ipinapayag na hindi magtatapos na kamatayan, kundi sa muling pagkabuhay. So ito yung bahagi na kung saan ay nawa ay maunawaan natin at maging hamon na may ilang mga elemento na napakalaga kapag pinag-usapan natin ng pagbabago. Marami kasi pagbabago. May pagbabago na masama. May pagbabago na mabuti. Yung hamon na pinapahayag ng sisigalin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kaya nagligling ang kanyang kasungutan tungo sa kabanalan, mula sa pagkakaalipin sa pagkakasala, mula sa kanilang kawalan patungo sa buhay sa lupang pangako na pinamanigo sa unang pagbasa. Pero yun naman yung makita natin, ipinapamanig sa pamagitan din na presensya ni Moises at ni Abraham. Sa pagbabagoan yun niya, nagtuloy na rin si Moises at si Abraham kasi ipinapahayag natin na yung pangyayari na magaganap sa mahal na araw na yan. Kaganapan ng mga isinulat mula sa mga batas. The law, kung tawagin ko ng mga Israelita ay Torah, na nirepresent ni Moises na siyang sumulat ng 5 libro sa banal na kasulatan. Yung unang libro ng banal na kasulatan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Bahagi yun. At ni Elias na nagre-represent naman sa mga propeta na nagpahayag na darating ang mananakot, darating ang Mesiyas, ang Kristo na magliligtas mula sa pagkakasala ng mga anak ng Diyos. Kaya kung tusin po, ito yung kaganapan na ipinamanig, na ipinakita, lalo-lalo na saan? Una, sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Wala akong pagbabago kung walang sakripisyo. Ang higit na sakripisyo nito yan, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Para po sa mga Hudyo, yung tinatawag mo natin susunugin handog o mga sinunog na handog
burnt offering, yung nangyari sa unang pagbasa na nakita natin na inialay ni Abraham. Isang baka, isang tupa, isang kambing na tagtatatong taon, ang mga kalapati at mga idol na hinihandog niya kay Yahweh. Para saan? Para sa kanyang pagipagdipang upang at dito ay pinahayag ng Diyos na manalin, ibibigay ko ang lupain na kung tawagin natin may lupang pangako, magaling yung lupain na yun mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ano yung pinabanggit na yun? Ay yung tinatawag natin biblical Israel. Kasi bahagi yun yung ibinigay ng Diyos kay Joshua sa panahon ni Joshua. Iba ko kasi yung biblical Israel sa kasalukuyang political map ng Israel. Yung biblical Jerusalem, biblical Israel, kasama dyan yung present day Israel, present day Palestine, present day Jordan. Kapag tinignan natin ang istorya ng lumang tipan. Pero yun ang pinangako ng Diyos. Pagkatapos sa magandog at nasunog yung alay na ibinigay ni Abraham. At higit sa lahat, alin yung nakilang handog? Si Jesus. Ito kasi ang mangyayari doon sa mga araw, ang paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili. Ang tanging pagbabago lamang ay nagbugat sa pagkilala na ang handog na ito ay walang iba gawa ng paghahandog ni Jesus na nagdulot ng kaligtasan sa isang katauhan. Bahagi yun, pero sabi nga natin, bakit itong handog ni Jesus? Kasi yung paghahandog ito ng hindi lang ito paghahandog ng tao. Paghahandog ito ng Diyos na naging tao. Eh, sinasabi ni iba, si Jesus, tao lang yan. Hindi pwede si Jesus tao lang. Kasi kung si Jesus ay tao lang, hindi tayo naliligtas. Kasi kinakailangan na tayo ay maligtas katumbas ng pagkakasala na pinagkasalanan natin na walang iba kundi ang Diyos. At maibigay lamang yun ng paghahandog ng Diyos sa katauhan ni Jesus na naging tao. Kaya bahagi yun, doon nagsisimula. Pangalawa, bahagi yun na makita natin natin, inaalayan tayo ni Jesus na yung ating mga sakripisyo, ialay natin sa kanyang pag-ahandog. Kasi kung minsan may mga tao sasabi na, Apatol, ako ay nagsusumikap, ang dami ng sakripisyo sa buhay. Ginawa ko ng araw ang gabi. Ay wala pa rin nangyayari. Bakit? Hindi mo sinasama sa sakripisyo na Jesus. Kinakailangan sinasama natin yung ating sakripisyo sa sakripisyo ni Jesus. Kaya yung panyaya palagi natin magsimba kayo pag-araw ng linggo. At ihandog ninyo yung inyong mga sarili. Bahagi yun. Alam nyo, yung ating meron tayong oportunity dyan. Alam nyo, ako yung kayo dumating dito, mag-aalay na taon na, ay ang nag-aalay na magiging patay. Hindi dapat nag-aalay tayo dyan, at kayo, kahit naitin lang kayo sa inyong upuan, ay dapat iniaalay nyo rin sa harapan ng Diyos yung inyong mga sakripisyo. Kasi yung sakripisyo na nangyari ito ay sakripisyo ni Kristo. Ang sakripisyo na nangyari doon sa bundok ng Kalbaryo, halos 2,000 taon nang nakalilipas, na isinasa ngayon natin ngayon,
Isinisanayin natin. Kaya yung pagkahandog natin ngayon, ito yung nangyari. Kasi wala naman tayo 2,000 years ago. Pero kinais ng Diyos natin, maging kamahangin tayo ng pagkahandog niya. Saan? Sa loob ng banal na pagdiriwang ng isa. Kaya, kinakailangan natin, kung ano man yung mga sakripisyo natin, ihalin natin kay Jesus. Bahagi yun. At pangatlo, ipinapaalala sa atin natin, isa pang dapat natin ihandog yung hilig ng katawan. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, anong sinabi rito? Napapalayo kayo kay Kristo kasi dinudiyos ninyo ang hilig ng katawan. Kaya ko yung kapahamakan natin na ay nanggaling sa hilig ng katawan. Sa mga bagay na masasarap, pagkain, halimbawa, yung matataba at saka yung matatamis, ay kapag hindi natin na-control yan, kaya yan ang kalimitang sakit natin. Cholesterol at asukal. Pero may iba pa mga bahagi. Kasi sa oras na ginawa natin Diyos, yung hilig ng aming katawan, ay mahirap na makawala dyan. Kaya po yung mga halimbawa naman, yung mga nalulod sa pinagbabawal na gamot. Alam niyo yung ginagawang pamamaraan dyan, ay kinakailangan na yung 6 months, 6 na buwan, na yung tao dapat ay nakakulong para hindi makatikim. Kasi sa oras na makatikim yan, bawal ikaw niyan. Bakit humantong sa ganung klase ng nangyayari? Dinudiyos natin yung hilig ng ating katawan. Marami pa naman tayong hilig ng katawan, hindi ko napapanggit. Alam naman natin kung ano yung hilig ng ating katawan. Kaya kung minsan hindi tayo makailagpos sa kapahamakan at kasalanan, sa pagdinudiyos natin yung hilig ng katawan, ihalin natin kay Jesus. Pagalingin tayo ng Diyos. Ihandog natin sa Kanya yung mga bagay na yan, lalong-lalo sa banal na pagdiriwang ng banal na Eucharistia, bilang pakikisa natin sa paghahandog ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tulangan natin nakakamit ni Maria yung lupang pangako. Ano na yung lupa nating pangako? Hindi na yung lupa ng Israel. Saan yung lupang pangako natin ngayon? Yung buhay na walang hanggan, yung kaligayahan walang katapusan, yung langit na hindi nagsisimula lamang sa panahon ng ating kamatayan. Ang langit ay nagsisimula ngayon habang tayo nabubuhay. Kaya nga dinadasal natin yung sama namin. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para lang sa langit. Makakamit lamang natin yan kapag nakita natin yung kahalagahan ng paghahandog na Jesus ng kanyang sarili at pakikiisa natin sa paghahandog ng ating Panginoon sa Kristo na nagdudulot sa ating ng pagkatubos natin mula sa kasalanan at nagdudulot ng kaligtasan, lalong-lalo na ng mga hilig natin ng ating mga katawan.